Good day mga ka-iPro! Welcome po sa ating tanungan session. At para sa video na ito ang ating tanong. Chairman, ito po yung tanong natin. Seeking advices lang po sana. I have credit cards po. Gusto ko sana gawin pang business. But I don't know how and where to start. Credit card ang gagamitin. Full-time daw siya na empleyado. Gusto ng extra income kasi hindi daw pwedeng umaasa sa isa lang na source of income. So manggagaling, Chairman, yung kanyang puhunan sa credit card. Okay. Unang tanong natin doon sa ating sa member, kung member natin siya na na nagtatanong, may experience na po ba kayo pagdating sa negosyo? Yun yung unang importante, no? Bakit? Kasi katulad po ng sinasabi natin doon sa mga previous videos natin, no? Mahirap kasi, sir, na galing sa utang yung pangsimula mo sa unang negosyo na itatayo mo. Kasi sa unang negosyo po na itatayo natin, kailangan nating i-expect na baka malugi yan. Medyo malaki yung chance na malugi dyan, no? Ang goal mo sa kauna-unahan mong negosyo is mabawi yung puhunan agad-agad. Di na baling kung ano man yung susunod na mangyari. Yun muna. Kasi ang pagninegosyo, hindi naman ito yung parang career na kapag nakagraduate ka, pumasok ka doon sa trabaho mo, instant, buwan-buwan na yan na merong papasok sa'yo. Hindi eh. Kinakailangan may process na kinakailangan kang matutunan. Yung mga diskarte sa negosyo, diskarte sa pera ng negosyo, marketing ng negosyo, management ng negosyo. Lahat yan, kailangan mong matutunan yan doon sa mga negosyo sa mga unang negosyo na tatahakin mo. Ngayon, ang advice po natin dyan is, magsimula ka sa maliit pero wag sana sa utang. Kasi kapag galing sa utang yan, kailangan nating isipin paano kung malugi at hindi mo mabalik yung puhunan, di mas malulubog ka pagdating doon sa pagkakautang. So yun po yung tanong natin na kauna-unahan. May experience ka na ba sa negosyo? Nako, sorry Chairman sa interruption. Mukhang ang sabi niya andito, but I don't know how and where to start. Mukhang... Kung ganyan po yung situation, kung ako ang tatanungin, sir, much better na mag-aral muna tayo. Katulad nung isang tanong sa atin na paano daw matatanggal yung self-doubt. Ilalagay na lang po natin sa video na ito yung link, kung saan man po dyan. Ang sinabi natin doon is, kailangan, para mawala yung self-doubt mo, ay kailangan i-educate mo yung sarili mo. Yung pag-educate ng sarili po ay, marami naman sa YouTube or kung meron man kayong masasalihan ng mga communities, katulad ng advocacy natin sa co-op, di ba? Na pagsamasamahin yung mga mag-i-start ng negosyo or may mga negosyo para magkaroon ng changing of ideas, para magka-mentoran tayo ng mga actual na may mga negosyo. Napaka-importante po na doon muna kayo mag-start, no? Kasi hindi lang, sir, yung experience mo kung first time. Ikalawa na kailangan mong tanungin dyan is yung oras na kaya mong ilaan. So sabi niya doon, full-time siya na employee. So kung full-time tayo na employee, kailangan nating malaman kung paano natin sa schedule natin isisingit yung pagninegosyo natin. Or anong negosyo. Anong negosyo yung hindi mo masyadong kailangan, alam mo yun, hindi mo masyadong kailangan ng effort, hindi mo kailangan masyadong bantayan ng oras. Kasi katulad ng mga dito sa atin sa iPro, mga sari-sari store, halimbawa. Okay, kung may kapatid ka, pwedeng siya. Or kung meron kang nanay na andun sa bahay, pwede yung mga ganun, no? How can you leverage yourself? Paano kung walang ganun? Paano kung siya lang mismo or ikaw lang mismo yung magmamanage ng negosyo mo, magpapatakbo ng negosyo mo? Kailangan ma-educate mo yung sarili mo, anong negosyo yung kasya at pasok sa oras na meron ka. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. Importante yon. Ikatlo is yung skill na meron ka. Anong skill po yung likas na meron ka na right now? Para nang sa ganon, yung negosyo na itatayo mo is nakapeg na doon sa something na kung saan ka magaling. O, halimbawa po, ayan, si EJ, yung nag-video po ng session natin na ito, magaling na siyang mag-picture, di ba? Magaling na siyang mag-video. So, instead na magbenta siya ng kung ano man na gusto niyang ibenta, why not i-maximize niya na lang yung skill na existing na meron siya para nang sa ganun, sideline na siya na gawin niyang negosyo. Kaya kung gusto niyo po ng photographer at videographer, andyan po sila, ay productions, di ba? Yun ay nakapeg doon sa existing skill na nila.
So, ganun po ang mga kailangan natin gawin. Hindi ba sir parang ang dating mag-i-start pa nga lang ako ng business, tapos parang ang negative naman kaagad. Hindi. Malulugi ako, parang gano'n. Hindi po. Kasi dito sa iPro, ang gusto natin yung realidad ng negosyo. No? Hindi natin sinusugarcoat kung ano may mangyayari. Kasi kung gusto mong magsimula ng negosyo talaga, kailangan ihanda mo yung dibdib mo. Ihanda mo yung dibdib mo sa potential na malugi. Diba? Ihanda mo na yung dibdib mo sa lahat ng mga challenges na nakakaharapin mo sa negosyo. Kasi ang negosyo, hindi naman yan... Katulad ng example ko, di ba? Sa lahat naman ng papasukin natin, kung hindi talaga tayo skilled pagdating sa something, sa bagay na yon, mas malaki yung chances na malugi. Sabi ko nga doon sa isang tanungan session sa self-doubt na tanungan session, sabi ko, ako man na nagninegosyo, confident man ako sa skill na meron ako, pero kung bigla mo akong pag-ooperahin ng isang tao, magdududa din ako sa sarili ko. Hindi ba? Sa lahat ng venture na papasukin natin, talagang kinakailangan, sir, na tingnan, hindi ko naman sinasabi na maging negative ka. Yung pagiging positive ay dapat meron tayo, lalo sa buhay na challenging, di ba? Pero kailangan prepared ka dun sa mga potential na mangyaring challenges. Kesa naman parang feeling mo, di ba? Parang sa pagpapakasal, di ba? Parang feeling ng iba kapag nagpakasal sila, fairy tale ang magiging buhay nila. And then, kapag hindi ka prepared na challenging ang buhay may asawa, so ano ang mangyari? Expectation, reality. So, at least man lang sana level yung expectation and reality na meron tayo. So, sir, parang nakakaano naman na negative na hindi po. Okay? Kung manenega kayo doon sa sinabi natin, simple lang na may sinabi natin Aralin mo or mag-aral ka para nang sa ganon, meron kang skill sa pagninegosyo. Para nang sa ganon, yung sa oras na meron ka, ma-assess mo yung sarili mo. Kung anong type ng negosyo yung kaya mong i-pursue. And then, yung skills na meron kayo. It's just self-assessment. Okay? Self-assessment lang yung gagawin natin na yon. Negative ba siya? Hindi. Pero kailangan lang natin siyang gawin. Sabi nga nila, if anything can go wrong, it will. So, Murphy's Law, ang tawag po doon, no? Everything that will, anything that can go wrong, will go wrong, parang ganon. That is Murphy's Law ang tawag nila dyan. So, you just have to be prepared dun sa mga worst case scenarios. Sabi nga nung teacher ko, sir, nung college, pagdating sa exam, hindi ko makakalimutan yun, sabi niya, prepare for the worst, but hope for the best. So, yun lang din magagawa natin sa negosyo. Prepare for the worst, hope for the best. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Dahil kasi medyo iba yung situation niya dahil manggagaling sa credit card yung kanyang pang puhunan malugi man yung negosyo, kailangan mong bayaran yan. Tama. So, pagdating doon, wala akong katulad nung sa kwentuhan session natin, di ba, nung nakaraan, sabi ko doon, kung kayo po ay may experience pagdating sa pagnenegosyo at kukuhanin ninyo yung kapital doon sa pangungutang, wala akong question doon dahil may experience sila sa pagnenegosyo. Somehow, alam na nila yung ginagawa nila. Pero kung first time na magbi-business at sa utang siya manggagaling, mas maganda po na hindi. No? Kasi baka mapanghinaan ng loob Baka pag nalugi, mapanghihinaan ng loob yan. Kasi nalugi ka na sa negosyo, may utang ka pa. Yung nalugi ka sa negosyo, pera mo lang naman yun, di ba? Pwedeng yung pera na yun, nagastos mo lang sa pagkain sa labas. So nalugi sa negosyo, at least may natutunan ka. May moral victory kahit papaano. So yun po. No? So nagsisimula, mas maganda sana na wala ka ng kapital na gagamitin na mula sa utang. Para hindi double dead, sabi nga nila, kung malugi man. At least makakatulog pa rin ng mahimbing. Walang kakatok sa kinabukasan pagising mo, may kumakatok. Alright, so sana po, ma'am o sir na nagtanong po sa atin ay may natutunan po kayo.